Praise the Lord. Well, kumusta na po ang bayan ng Diyos? Ayan. Kumusta na po ang word for the word, people of God? Sabihin nga po natin, Hallelujah! Amen. Kumusta po ang mga born again, Bible-based, Spirit-filled, believing Christians? Sabihin nga natin malakas na, Hallelujah! Praise the Lord. Buhay ang Diyos sa Word for the Word, Quezon City. Amen po ba? Purihin ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Ako po'y nagpapasalamat at sa inyo pong buting pastor, kay Pastor Lobby at tayo pinaanyayahan para maging tagapagsalita, tagapagpahayag po ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Kung kaya't muli po, magandang umaga una sa ating Panginoon, kay Pastor Lobby sa kanyang kabiyak, at ganoon din po sa ating mga kapwa-kapatid sa Word for the Word, Quezon City. Tayo din po nagpapasalamat po kay Bishop Art Cinco sa kanyang may bahay. Kay Sister Sylvia, marahil po ay kasama natin sa virtual online ngayong umaga. So muli po, maraming salamat po sa Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. At alam ko po, tayo pinagdiriwang ngayon ng ating Thanksgiving gathering. Ano po? At sabi nga ay napakabuti ng Lord sa buhay natin. Ang ating pong maikling pagtalakay sa salita ng Panginoon ay ating matutunghayan po sa Colossians chapter 3, verse 1 to 17. At ito pong sinasabi sa mga talata, tayo tumayo para po sa paggalang sa salita ng Panginoon. At marahil dito po sa inyong transparency ay nakasad po dyan, nakalagay na po dyan yung pinaka ating pong scripture text. Ano po? Sabay-sabay po natin itong basahin. Colossians chapter 3 verse 1 to 17. Now it says here in NIV version, "Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Because of this, the wrath of God is coming. You used to walk in these ways in the life you once lived. But now you must also rid yourselves of all such things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy, nakalagay po dyan, filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken up your old self with its practices. Verse 10, and have put on new self. Sabi nga po natin, new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Sabihin po natin, image. Yeah, tingnan nyo po yung katabi nyo, image. Okay, here, there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all. Verse 12. Let's continue reading in verse 12. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved. Sabihin po natin, holy and dearly loved. Clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Sabihin po natin, forgive. And over all this virtue, put on love, which binds them all together in perfect unity. Sabihin po natin, love. Verse 15, let the peace of Christ rule in your heart, since as member of one body, you were called to peace, and be thankful. Sabihin po natin, peace. Let the message let the message of Christ dwell among you richly, as you teach and admonish
Do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Sabi po natin, giving thanks. Amen. Praise God. Let us all bow our head before the Lord and let us pray. Father God, as we come to you humbly before your throne this morning, Lord, we ask your continuous guidance to be upon us, Lord God. And as we dwell unto your word, O God, Lord, allow us, Lord, to listen, Lord, carefully to your word as we hear it, as we read your word today. And Lord, may we continue, Lord, to embrace your word unto our hearts, O God, and actualize it, Lord, in everyday living, dear Father God. Holy Spirit, be upon us, Lord. Enlighten us, Lord, through your word, through the seed of your word this morning. Father God, continue, Lord, to bless each and every one as they ponder your word today. Thank you, dear Lord God. Use your servant as a footstool of your grace as of this hour. All this we ask in Jesus' name, Lord, we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at maaari na po tayong maupo. Purihin po ang Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Praise the Lord. Our title that I am about to discuss with you today, I entitled this Hard Work of Holy Living Begets Fruitfulness. Ang pagpupunyagi, pagsusumikap sa buhay na punong-puno ng kabanalan ay nagdudulot ng iba yung bunga. Amen po ba? So napakahalaga po, no? Sabi nga, ang bawat isa sa atin ay inaasahan ng Panginoon. With my introduction, the phrase hard work of holy living begets fruitfulness. Encapsulates the understanding that a life is a spiritual discipline and diligent effort that reflects God's character to each one of us. It is not merely a physical labor, but the consistent, mindful application of effort toward a virtue and God-honoring life. So let us now proceed to our study. Kung titignan po natin, ang title po nito ay hard work. Ano po? Ibig sabihin talagang pagpupunyagi, pagsusumikap, upang magkaroon tayo ng banal na buhay sa mundong ito. Amen po ba? Now, hard work entails our holy living with Christ. First, let us focus ourselves to the heavenly things above. Amen. Amen po ba? Sabi mo sa kalapit mo, kumusta ka na taga-langit? Amen po ba? Amen. Alam nyo, hindi dito tayo tayo po ay uuwi din sa piling ng Panginoon. Amen po ba? Kaya lahat ng ating tinatamasa sa daigdig na ito'y pansamantala lamang. Amen po ba? We are just pilgrims unto this world, but this is not our permanent address, and our permanent address is unto the Lord there, out there in heaven. Amen po ba? Kaya sabi mo sa kapatid mo, makinig ka ha. Are you there? Amen po ba? So let's talk about heavenly things. Ano ba yung mga bagay na panlangit na nais ipagkaloob sa atin ng Panginoon? Now listen, no? Feeding the Spirit is very much important to us. That is actually strengthening the Spirit within us and obeying the Spirit of God. Amen po ba? Amen. Kung titignan po natin yung Galatians chapter 5, verse 16, tinan po natin yun. Ano po sabi dyan? So, sabihin po na sabay-sabay. Okay? Galatians chapter 5, verse 16. Pakibasa po. Amen. Now, listen. This is a hard work thing to do. Amen po ba? Because every one of us must live a holy life. Amen? Amen. Tayo pong lahat ay nagkamit ng buhay na walang hanggan buhat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen po ba? Salamat po sa kaligtasang iyan. Salamat po sa eternal life o buhay na walang hanggan. Ang eternal life hindi nagtatapos kapag namatay ka dito sa lupa. Kasama mo ito hanggang dun sa piling ng Panginoon. Are you there? Amen po ba? Amen, no? So napakahalaga po na dapat nating makita na ang buhay na walang hanggan ay inaasahan sa atin ng Panginoon.
Amen. Praise be to God. Now, as I continue this particular study with you, we are in the Word, right? Hindi po ba? Amen po ba? Every day, we engage ourselves to several things where in fact, it really, cause us not to become worthy to the life of God given to us. Amen po ba? As I mentioned a while ago, everyone must live a holy life, meaning to say a spiritual life. Avoid to be tempted all the baits that coming from Satan. Amen po ba? Kaya kung titignan po natin, yung ating katawan ay tunay na kay Kristo na. Amen po ba? Our body belongs to God, not anymore of this world. And there are things that we need to be avoid. There are actually 3 worldly baits of Satan. In 1 John chapter 2 verse 16, kung atin po titingnan yun, pakibasa po natin sa transparency po natin. Okay. Isa-isa po natin, basahin po natin. Ano po sabi diyan? The lust of the eye, the pride of life, comes from the word. So there are about 3 things here na dapat po nating malaman. Alam ko po, natalakay nyo na rin po ito siguro, about lust of the eye, lust of the flesh, and the pride of life. So tingnan po natin ang bawat isa dito sa ating po pinatalakay. Sapagkat napakahalaga po nito, minsan ito po'y lubos nating nakakaligtaan na. Amen. First, let us proceed to the lust of the eye. Amen. What are those things that, it really tempted our eyes? First is jealousy, sobrang pagsiselos, greed, pagiging sakim, materialism. Very much rampant even nowadays. Amen po ba? Kaya po makita po natin yung mga tao na kung saan ay meron ng hikaw na pearl, gusto pang magkaroon ng hikaw na gold, at gusto pang magkaroon ng hikaw na silver. Hindi lang yon, diamond pa. Kaya may yung tinatawag na nepo wives, nepo babies, and nepo husband as well. Talaga nga namang pagdating sa materialism, talagang gusto nila terno lagi. Ika nga, mas maganda ito, mas maganda iyan. Pero kung titingnan po natin, that is what? Lust of the eye. So, also covetousness. Paghahangad ng mga bagay na kung saan naman ay mayroon ka na, sobra-sobra ka pang naghahangad. Kagaya ng mga bahay, sasakyan, gusto pang palitan sa sasakyan mo, meron ka na. Well, hindi naman po masama yun. Pero kung ito po ay maglalayo sa atin sa kabanalan ng Panginoon, ito po ay tunay na masama. Amen po ba? Even your appearance or looks. Amen po ba? Yung iba, pinanganak na kayo manggi, pero gusto nila maging maputi. Yung iba, pinanganak na singkit, gusto nilang maging, ang kanilang mata ay parang Bombay. Yung mga iba, pinanganak ang ilong ay hindi matangos. Gusto naman nila, medyo konti lang. Iba naman ay parang palapa ng inyog na nakataob. Ang ilong, abay maganda yan. Hindi po ba? Gusto naman nila, gusto rin maging matangos. At tuloy sa pamamagitan ng cosmetic, surgeon, ay lumubog na yung ilong. Di na makita sa mukha, sapagkat ang mukha ay talagang mas mataas pa kaysa sa ilong. Napagkalamalan tuloy, yung ilong ay pulay nunal na. Dahil sa pagpapaganda. Kaya po tuloy noon, alam niyo ba na nauso po yung tinatawag na iba't ibang doktor. Doktor ganito, doktor ganyan. At ang ginagawa usually ng ating mga artista, lalaki at babae, talagang nagpapaganda. At yung mga cosmetic surgeon, talagang gagawin nila yung para ka gumanda sapagkat binabayaran mo sila. Pero bakit mo babaguhin yung structure o figura na yung katawan samantalang ipinanganak ka ng ganyan? Hindi po ba? Wala makakapari sa kulay mo o kaya sa korte ng ilong mo. O maganda kaya sa korte ng iyong, baba. Yung iba, hindi naman kwadradong baba, ginagawang kwadrado ang baba. Talaga iba-iba ang ginagawa para lang gumanda. Hindi ho ba? Kaya kahit kaganyan, ang iyong figura ng katawan, maganda yan. Sabi mo sa kalapit mo, kahit ganyan yan, maganda ka.
Amen. Sabi mo sa maganda ka. Ayan. Walang binatbat sa ang ibang ganda. Ano ho? Kahit modelo pa yan, ano ho, walang binatbat yan. Ano ho? Sapagkat ikaw ay nilikha na kawangis ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya ho, minsan sa sobrang ganda, tuloy nagiging maniking. Ano ho? Talagang kita mo yung labi, manipis, pinakakapal. Ano ho? Well, wala dapat kang gawin dyan, ipinanganak kang ganyan. Amen po ba? Kahit ka maitim, kahit ano pagluto tayo ng gamitin mo dyan, abay talagang hindi ka pa rin puputi. Ano ho? Iyan na ang kulay mo. Complexion mo na yan. Amen po ba? Kaya dapat ipinagmamalaki mo yan. Amen po ba? Amen. Praise be to God. Tuloy po natin sa pangalawa, lust of the flesh. It is all about the desire, appeal to physical senses. Ano po yon? Yung tinatawag nating makalamang pagnanasa sa ating kapwa, either sa lalaki o sa babae. That is actually the desires of the flesh. Lust of the flesh. That is an appeal to physical body senses. Ano pa yon? Gluttony. Yung kain ka ng kain, sobrang kain ka, kulang pa sa ang ulo ng lechon, kundi babalik ka pa at ikaw ay kakain pa rin. Ano ho? Balatan ng lechon, gusto pa yung pinakataba. Ano ho? Kaya tuloy yan po yung gluttony. Sobrang kain, sobrang party, sobrang inom. Ito po yung nagdudulot sa iyo ng karamdaman. Pero gustong-gusto mo pa. That is what the lust of the flesh. Lust of the flesh. Ano pa? Under this, you have your illicit sexual desire. Totoo po yun. Nakakalungkot po yan. Meron ka ng asawa, ikaw ay nasisilaw pa sa iba't ibang beauty. Ano po? Kaya po minsan nakakalungkot po na isipin na kung saan. Minsan, ang tao walang contentment sa buhay. Hindi ho ba? Sa Amerika, uso ang tinatawag na divorce. Di po ba? Dito sa atin, walang divorce. Pero may mistisong divorce o mistisang divorce. Sabi niyo, ano yun, pastor? Ilakas niya, ano yun, pastor? E di annulment. Ang tawag ko dito, mistisong divorce, annulment. Eh, yun din yun eh. Pareho lang yun. Hindi ba? Come to think of it, isa lang yun, pareho lang yun. Hindi po ba? Eh, bakit pa kayo kinasal? Hindi po ba? Kaya kapag kabinata at dalaga na narito ngayon, abay mag-isip-isip ka. Manalangin ka. Idulog mo muna sa Panginoon. Huwag yung sasabihin mo, ang kulay pula na dumaan sa pintong iyan, iyan na ang aking tinatawag na God's will. Ganun ba yun? Ba? Eh, paano kung dumaan ay pula at bungi ang ngipin? Yan pa rin bang God's will? Ano po? Alam po nyo, ipinapanalangin yan. Pinagsusumikapang iluhod sa Panginoon. Amen po ba? Sapagkat kapag yan, ang iyong ipananalangin, kinakailangan marami kang isipin, marami kang pag-aralan, sapagkat pag pinakasalan mo yan, ipinakasalan mo rin ang kanyang buong pamilya. Alam yung kultura ng Pilipino, kakaiba eh, kaya sa kultura ng West. Amen po ba? Kasi dito sa atin, kapag ka nagpakasal, ang nanay niya, nanay mo na rin. Ang tatay mo, tatay niya na rin. Ang iyong mga kapatid, kapatid niya na rin. Amen po ba? Kasi ang ating kultura eh, yung ating orientation sa family extension, ganun na lamang. Amen po ba? Kaya tuloy, may mga Amerikano nagtataka, bakit kasi ako nag-asawa ng asawa kong Pilipina? Minsan may mga napag-counsel sa akin ganyan, na kung saan, bakit pala ganito pala ang Pilipino? Kasi nung minsan, sila yung mamamasil na mag-asawa. So nagkuha po ng Grab. Nagtaka yung Amerikano, bakit ang Grab na dumating ay van? Salip na kotse. Ang sabi ngayon ng kanyang asawa sa kanya, honey, we're about to fetch my nephew. Di po, dumaan sila doon sa bahay. Yung pala, kaya palaban, kasama ang mga pamangkin at mga kapatid. Kaya sa pamamasyal nila, kasama ang burong barangay. Yan po tinatawag na family extension. Kakaiba ang Pilipino. Amen po ba? Tayo lang po meron yan. Hindi po ba? Sapagkat kapag tayo nagdamayan, ganun na lamang. Amen po ba? Amen. Di kaya sa Amerika, mind your own business. Huwag mo kong pakikialaman, ha? Ganun ang mentalidad nila. Dito hindi, Yung problema mo, problema ko. Yung problema ko, problemahin mo rin. Di ba ganyan ang pamilya natin? Amen po ba? Hello? Sabi mo nga sa kalapin mo, totoo iyan.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So it is all about lust of the flesh. Another thing, drug addiction. Amen. You're keeping, seeking comfort, pleasure outside God's will. The third is pride of life. Amen. It is all about the desire to be self-sufficient. Ano ba yung pride of life? Amen. You're seek your own. You are to be one's own God. Yourself. Pinagsikapan ko ito, pinaghirapan ko ito, pinagtiyagaan ko ito. So ako lang ang pwede rito. Yung mga tao na kung saan mayroong entitlement sa sarili. Pride of life. Also fame. Hindi po ba? Para bang bagay na kung saan ako lang ang ma-entitled dito kasi pinagpursigihan ko ito, ako naghirap dito. Minsan ganun din po. Kapag ka mag-introduce sa isang tao, kinakailangan may title. Diba? Sabi mo, doctor. Instead of sabihin mo, Mr. Doctor dapat. Kinakailangan, kauli-hulihan ko, meron akong tinatawag na M.A. Master of Arts. Ganun din sa ministry, di ba? Minsan sa minister, talagang ayaw natanggapin na ipapakilala lang siya ay reverend. O di man kaya pastor. Ang gusto niya ay doctor, bishop, reverend, brother. Juan de la Cruz, MDiv, and Doctor of Divinity. Para bang ganun lagi? Anong kinalaman nun sa buhay mo? Kapag ka naman namatay, 3 letra lang naman ang makikita sa puntod mo. Ano yun? R.I.P. Rest in peace. Tanong, taglay mo ba lahat ng title na yon? Hindi. Iiwan mo rin yun. Hindi po ba? So that is all about your honor to yourself only, not to God's glory. Amen po ba? You're always manifesting arrogance and self-promotion. Kaya nakakalungkot po yon. Ang lahat ng title, iiwan mo sa daigdig na ito. Amen po ba? Amen. Lahat yan, fame, trophy. Lahat po yan ay iwan mo lang. Amen po ba? So, the moment as people of God, we stop to become holy, temptation will set in. Do you believe in that? Amen po ba? And that is a hard work thing to do. Mahirap yung gawin. Amen po ba? Why? Because we are physical and the Lord is spiritual. Do you believe in that? Amen po ba? Ang hirap pagsamahin ang physical at ang spiritual. Amen po ba? Sapagkat napakahalaga po na dapat makita natin na kung saan ay pagsikapan natin, ika nga ang ating buhay ay lumakad sa kabanalan. Amen po ba? Amen. Because as a man, that sinful sin still penetrates in you. Amen? Amen. Nananalite pa rin po yung sinful sin na yan kung ating po titignan. Amen po ba? Kaya napakahalaga po yung tinatawag na pigilan, rendahan, yung pong ating pong buhay na kung saan ay dati ng makasalanan. Amen po ba? Kaya po gagawin po natin ito, let us control, mawawalan po ng puwang kaaway na ma-occupied ang weak spaces ng ating buhay. Amen. Hindi mo na binabalikan ang mali mong gawain at ikaw ay nagtatagumpay na sa hindi paggawa ng kasalanan. Amen. Again, it requires hard work. Sabi nga po natin, hard work. Kaya ang mga mananampalataya na hindi dinidisiplina ang sarili, kahit ilang beses ka pang dumalo sa Bible study, kahit ilang beses ka pang mag-church, wala pa rin mangyayaring pagbabago. Bakit? Dapat may discipline sa sarili to become holy. Amen? So, focus on things on heavenly. Focus yourself on heavenly things. That is the first half of our requirements so that we would be able to become holy. Pangalawa, they focus on earthly things. Kanina, focus on heavenly things. Pangalawa naman, they focus on earthly things. So dito, kanina, nabasa natin sa verse 5 to 11, na-identify dito ang dapat nating tanggalin. Ang sabi sa Scripture, dati na kayong ganito, dati na kayong ganyan, ngunit kayo ay Christian na. Amen. Alisin na ang mga ito. Ano po yun? Anger, malice, rage, slander, filthy languages from your lips.
So kanina, set your mind on heavenly things, but now, defocus yourself. When we say defocus, destroy, defy all earthly things, this is another hard work thing to do kung ating pong titingnan. Defocus on self, defocus on self-pleasure, defocus on selfish pleasure. This is indeed hard work. Amen po ba? Why? Because you're about to live from the physical and we are physical. Mahirap itong gawin. That is why the Christian or the believers need to be infilled by the Holy Spirit. Amen po ba? Amen. We are indwelt by the Holy Spirit. Do you believe in that? You and I. Amen. When you came to know the Lord Jesus Christ, accepted Him as your personal Lord and Savior, the Holy Spirit resides in you. Amen. The Holy Spirit dwelt in you already. Amen po ba? But there are times where in fact you are weak. There are times where in fact para bang wala akong gana. Wala akong gana sa pag-awit sa Panginoon. Nangihina ako. Ako'y natutokso. Dati masigla ako, pero ngayon napakahina ako. Ang saya-saya ko. Dati kapag nagbibigay ako ng papuri sa Panginoon, todo bigay. Ngayon parang nanglalata ako. Parang may hinahanap ako. Parang kulang ang contentment ko. Parang wala akong peace. Parang walang joy sa puso ko. Nariyan po ba tayo? And you need to be infilled by the Holy Spirit. You need to be empowered by the Holy Spirit. Amen po ba? You need to kneel down again to the Lord and ask the Lord for you to be able to strengthen you once more, to be infilled again by the Holy Spirit. Amen po ba? Kaya tuloy ang hina-hina mo, di ka mag-share ng gospel, di ka mapag-pray na kung saan boldly prayer, lagi na lang ganito. Kumusta ka na kapatid? Eto, gaya pa rin kahapon. Can you imagine that? Kukumustahin mo? Di ba? Para bang walang kagana-ganang kausap. Amen po ba? Nakita ka na ba na isasama mo sa paghayo na kung saan kakausapin tayo, humayo tayo sa Panginoon. Mag-share tayo ng gospel, no? Marami tayong makakausap. Ay, ikaw na lang. Bakit? Ang init eh. Ba't ako magtsatsaga? Huwag na. Ikaw na. Iho ba? Alam niyo mga galang tao, nakakahawa. Niwala ba kayo doon? Amen? Kaya kung hahayo ka at magsasama ka ng tamad, iwan mo. Kasi mapapahamak ka eh. Amen po ba? Alam niyo po ba sa gera, kapag may tinamaan, hindi na sinasama yon sa battlefield, iniiwan na lang yon, dinadala sa dispensary. Kaya meron tinatawag na krus na pula eh. Kapag may gera, may krus na pula. Ano ibig sabihin nun? Lahat ng tinamaan, alisin na dyan. Kasi makapagbabagsak yun ng moral ng mga sundalo. Amen po ba? Kaya kapag tinamaan, wag mo nang isama sa laban yan kasi manghihina yung kapwa kasama. Nakakadama yun. Amen po ba? At kung meron kang kapwa manggagawa na ganyan, na kung saan, ako, ang init. Diba? Nakakagutom. Pupunta na naman tayo sa bahay niya, parang kubo. Mauupo ka, parang tinadtad ng karne yung upuan. Diba? Ang electric fan, pagiray-giray. Diba? Ano ba yan? Diba? Buti pa, doon sa ating pinuntahan doon, at least libre ang kain. Dito, wala kang makakain dito. Diba? Ang dami nating reklamo kapag yung sinama sa paghayo pa ni reklamador, abay iwan mo. Amen po ba? Walang mangyayari, wala kang matatapos, at baka mahawa ka pa rin. Diba? At the end of the day, ayan, pareho na kayong hinahawa. Tamad na kayo sa paghayo para sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nakakalungkot po yun. You know, as I mentioned a while ago, the spiritual always opposes the physical. Magkalaban to, magkaaway ito. Dapat hindi nagbe-blend yung physical at yung spiritual. Kaya nga sabi diyan kanina sa atin, kill the sinful desires of the body. So prevent yourself from anger, lying, slandering, ano pa? Malice, stealing, sexual immorality, etc., etc. Marami pa po yan. Control. Sabi nga po ng control. Clean. Clear. Amen. So ano pong gagawin po doon? Clear your mind. Clean your hands. Clean your tongue. Clean your eyes. Amen po ba? Clear your thoughts. So if we do this, we are starving and defying or put into death the flesh. Amen.
Patayin na daw, pigilan na daw ang makalamang pagnanasa. Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 27, ano pong sabi ni Paul doon? 1 Corinthians chapter 9, verse 27, let us read. Okay. 1 Corinthians 9, verse 27, no, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Ito po ang sinabi ni Pablo. Amen po ba? Mga kapatid, masasabi po ba natin ang ating katawan ay ating alipin? Ulitin ko po, masasabi po ba natin ang ating katawan ay ating alipin? O baka naman tayo ang alipin ng ating katawan? Siya ba ang amo at tayo ang utusan? Yung bang katawan natin ang ating amo at tayo ang utusan? Kasi kapag tayo ay sunod-sunuran, tayo nga ay alipin. Amen. Dapat may control tayo sa ating sarili. Amen po ba? Amen. Minsan may hawak kang salapi. Kadalasan, mas may control ang salapi kaysa sa'yo, kaysa ikaw may control sa salapi. Amen po ba yun? Kaya napakahirap noon, sunod-sunod ng sa mga bagay sa daigdig na ito at ikaw ang nagiging utusan at sila ang nagiging amo. Dapat tayo po ay may control at huwag nating pahintulutan yon. Sabi nga kanina, I beat my body and make it my slave. At ito ang result ng spiritual transformation natin. Amen po ba? So transformation is spiritual, reformation is physical. Amen po ba? Amen. Ang mga tao na nasa bilangguan, sabi nga nila, yan ay for reformation. Amen. Sabi nila, kaya ka nilalagay sa bilanggaan, hindi ka para sa parusahan. Ikaw ay nariyan para ikaw ay i-reform. Amen po ba? Yun po ang kanilang kaisipan. Sabi ko sa sarili ko, actually, ang reformation, bumabalik at bumabalik pa rin yung dating ugali. Yung dating asal. Kung magnanakaw ka minsan, darating pa rin yung panahon na magiging magnanakaw ka pa rin kapag ka lumabas. Kung ikaw ay rapist, minsan, naikulong ka dahil sa kasong iyon, pagdating mo sa labas, rapist ka pa rin. Kasi reform lang eh. Darin po ba tayo? Kung ikaw ay magnanakaw ng bangko, ika nga, lahat ng kasamaan ginagawa mo, nalagay ka sa selda o doon sa bucor, naroon ka sa mahabang panahon. People, even the government would like to reform you. Well, that's okay. Pero kapag walang transformation na nangyayari sa tao, wala pa rin. Transformation, it has something to do with the spiritual life of an individual convict person. Kinakailan magkaroon ng transformation inside. Amen po ba? Kaya napakahalaga po yung pag-susumikap na dalhin ang salita ng Panginoon, lalo na kapag nasa bilangguan. Dapat matransform yung buhay sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Kasi kung walang Kristo sa puso ang tao, hindi magkakaroon ng transformation. Amen. Reform lang yun. Panlabas lang yun. Pero yung transformation inside the spirit of a person. Ibig sabihin, itinalaga na niyang lubos ang kanyang buhay sa Panginoon. Kaya dapat sabi nga, itong buhay na ito, itong sinful life na ito, dapat ay irenda, pigilan, disiplinahin. Sabi nga sa James chapter 1 verse 21, tinan po natin yon. James chapter 1 verse 21. Medyo mali po nakalagay dyan. Dyan po yun na. James chapter 1 verse 21. Basahin po natin sabay-sabay. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you which can save you. Amen po ba? Madali pong malaman ang baggage belongs to God at yung baggage belong to the devil. Amen. Amen po ba? Alam niyo ang kasalanan, madaling magpatanda. Naniniwala po ba kayo doon? Ang kasalanan, madaling magpatanda, kaya tingnan mo kalapit mo. Amen. Matanda ba yan o mukhang bata pa rin? Hindi po ba? Ang kasalanan ay madaling magpatanda. Naniniwala po ba kayo doon?
Amen. Kasi kapag punong-puno ka ng kasalanan, when you committed sin, talagang naroon yung bagay na kung saan di ka na gumagawa nang nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. Sa sarili mo na lang paraan mo ginagawa yan. Because when you do or committed sin, there is a grief inside you. Do you believe in that? There is a grief inside you. Amen. And this is the small voice of God to remind us, to remind you. Minsan malungkot ka, wala kang sigla, nangihina ka at laging wala ka sa focus. Parang wala ang puso mo sa tamang lugar. Amen. Now, try to review at marahil may nagawa kang pagkakasala sa sarili mo o di man sa kapwa mo. Kneel down to God. Allow the Lord to enlighten your mind and confess it to Him. Pray the Holy Spirit to guide you, to guide your thoughts, and to direct your life and your path once again. And the joy of God, the joy will come back to you. Do you believe in that? Bakit? Kasi anak ka ng Panginoon eh. Amen? Kaya dapat, you should always listen to the voice of God. Or else magiging manhid ang puso at gagawa pa rin ng kasalanan. Amen. So napakahalaga po. So hard work of holy living, very much important. Focus your things on heavenly things. Focus yourself on heavenly things and focus yourself on earthly things. Taas, heavenly things. Sa baba ay earthly things. Amen po ba? Amen. Kaya minsan para kang nasa uupugang bato eh. Saan ba ako dapat? Hindi ho ba? You have your choice. Amen. Mananampalataya ka na, nariyan ka na sa liwanag, huwag ka nang bumalik pa sa kadiliman. Amen po ba? Huwag ka nang lumiko pa sa iba't likong-likong daan. Doon ka na sa tuwid na daan. Amen po ba? Alam nyo, minsan ng kasalanan, para ka nakasakay sa train eh. Amen po ba? Kapag ka nakasakay sa train, ang train ay takbo ay diretso. Amen. Huwag ka nang lumingon pa doon sa istasyon na pinanggalingan mo. Tapos na yun eh. Amen po ba? At ang train, dire-diretso. Wala namang kung saan ay train na bumabalik eh. Meron bang train na tumatakbong pabalik? Kaya kapag sinabing sumakay ka sa train, dire-diretso na yan. Amen po ba? Kapit ka na sa Panginoon. Huwag ka nang kumapit sa sarili mong dating pinagdaanan. Now, what are the results of hard work? Fruitfulness. Ito po yung inaasahan sa ating Panginoon, yung magkaroon ka ng bunga. Amen po ba? Iba yung bunga. Sa Colossians 3 verse 14, basahin po natin to. Amen. Ano sabi po dyan? Colossians 3 verse 14, sabi-sabi po natin basahin. Okay? Amen. Praise God. So, ang sabi po dyan, to love people or loving people. Amen. Loving people. Amen. Pagmamahal sa kapwa. Ito ay mahirap gawin sapagkat likas na sa tao ang hindi marunong magmahal. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. From the beginning, people don't know how to love. Only God teaches us to learn how to love. Amen. Ang tao kailanman hindi marunong magmahal. Amen. Tingnan mo yung kalapin mo, hindi dati marunong magmahal yan eh. Niwala ba kayo doon? Yes. Amen. Amen. It is only God. Siya lamang nagturo sa atin kung paano tayo magmahal. Amen po ba? Amen. At makita po natin na kung saan napakahalaga nung love. Kasi ito po yung bunga eh. Pag-ibig. Amen. Pag-ibig sa ating kapwa. Amen. Ano pong sabi po dyan? Ano pong sabi po sa what is the greatest commandment of God? Di ba nakalagay po sa Matthew chapter 22 verse 36 to 40. Naalala niya po ba yon? Di ba? Tinuro sa inyo ni Pastor yon, Pastor Lobby. Ano po sabi po doon? Matthew chapter 22 verse 36 to 40. Ano po nakalagay doon? And one of the expert of the law came to Jesus and tested him. Ano sabi kay Jesus? Teacher, which is the greatest commandment of the law? And the Lord replied to him, love the Lord your God with all your heart,
with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is, love your neighbor as yourself. Yun po sabi niya. All the laws and all the law and the prophets hang on these two commandments. Ano po yun? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. Tinan mo yung kalapit mo nga, di ba neighbor mo yan? Amen po ba? Amen. Amen po ba? Alam niyo po sa Old Testament, kung atin pong titingnan sa Old Testament, kayo po ba alam pa natin Old Testament natin? Di ba? Yung tinatawag na 10 Commandments. Amen po ba? Amen. So 1 to 10 yun, di ba? Naalala niyo po ba yan? Sabi niya, "You shall have no other gods before me." Amen po ba? "Do not make for yourself any graven image and worship." Di ba? Pangatlo, "Do not take the Lord's name in vain." Pangapat, observe Sabbath at make it holy. Number 4, honor your father and your mother. Number 5 is what? Hindi, tama. Number 5, okay, tama po. Number 6 is what? Number 6 is, do not kill. Number 7, do not commit adultery. Number 8, do not steal. Number 9, do not bear false witness against thy neighbor. And number 10, ano po yung number 10? Diba? Do not covet thy neighbor's goods. Sa ibang salin, thy neighbor's wife. Amen po ba? So nakalagay po yung tinatawag na 10 Commandments dyan. Amen. Now, the 10 Commandments, kung titignan po natin, concise into 2 commands, the greatest commandment. Because the ethical teaching and the moral teaching in the Old Testament concise into 2 commandments only. Ang sabi ni Jesus, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and love your neighbor as yourself. Tingnan mo, kalapit mo, neighbor mo yan, di ba? Tama ba ako? Amen po ba? Amen. Now, the neighbor comprised of 3 community. Amen. Tanong who is my neighbor, pastor? Sabi nga natin, who is my neighbor, pastor? Amen. Your first neighbor, kabang sinabing neighbor, kapitbahay. Sabi nga natin kapitbahay. Amen. Sa loob ng bahay, may kapitbahay na kayo. Walang iba kundi ang inyong pamilya. Amen. Yan ang unang neighbor mo. Kapitbahay. Kapitbahay sa loob ng bahay, walang iba kundi yung kapitbahay mo. Pamilya mo yan. Yung magulang mo, yung mga anak, kayo mismo na bumubuo ng isang mag-anak o pamilya, kapitbahay kayo. Amen. Ang pangalawang kapitbahay ay sino? Ayan, tinan mo ang kalapit mo. Ayan, wala nang iba. Tinan mo kalapit mo. Ayan. O yan. Yan ang pangalawa mong kapitbahay, yung mga kapatid mo sa pananampalataya kay Kristo. Amen po ba? Yan ang pangalawa mong kapitbahay. Lahat ng mga born-again believers, lahat yan ay kapitbahay mo kay Kristo. Amen po ba? Kahit ano pa mang yang tinatawag na Christian fellowship, basta ang tinataas ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, kapitbahay mo yan kay Kristo. Amen po ba? Ngayon, ang pangatlo ay sino ang pangatlo mong kapitbahay? Yung mga tao na walang kinalaman pa kay Kristo. Yan yung wala pa ang kaligtasan sa kanilang buhay. Nangangailangan ng tagapagligtas, walang iba kundi si Hesukristo. Amen po ba? Yan ang iyong pangatlong kapitbahay. Kaya napakahalaga po niyan. Amen po ba? Ikaw na natanglawan ng kaligtasan, sila man ay iyo pong kapitbahay. Amen po ba? Amen. Now, let us now proceed to another fruitfulness. What is that? Amen po ba? Walang iba kundi ang peace. Sabi nga natin peace. Kapayapaan. Amen. Amen po ba? Kanina po, pag-ibig. Napakahalaga. Amen po ba? Ano pong sabi dyan? Sa kapayapaan. Kumusta po? Tayo po ba ay payapa pa ngayon? Amen. Ano po sabi sa Colossians 3 verse 15? Basahin po natin. 1, 2, 3. Basahin po natin. Colossians chapter 3 verse 15 sa LCD.
Hallelujah. Let peace rule into your heart. Hayaan mo ang kapayapaan ay mangibabaw sa iyong puso. Amen. Iba ang taong mapayapa. Amen. Panatag ang loob, wala kang kaaway, nakakatulog ka ng mahimbing at mapayapa. Amen. Kasama ang iyong asawa, kasama ang iyong buong pamilya, wala kang pinangangambahan at wala kang kinatatakutan. Amen. Ang bantay mo ay pusa. Ang bantay mo ay si Tagpi at si Bantay. Mga aso po ito, tinutukoy ko. Talo mo pa ang mga mambabatas o mga kontraktor na may mga security guard o mga alalay na hindi nakatutulog at laging gising. Hindi niya alam kasi at laging nag-iisip siya na baka lasunin siya ng kanyang gwardya at katulong. Kasi laging iniisip niya kung saan niya ilalagay o itatago ang limpak-limpak niyang milyones na hindi naman kanya. Amen po ba? So ang tanong, talo mo pa ba sila? Sabihin natin, yes. Di ho ba? Amen? Ikaw walang gwardya, sila meron. At wala silang kapayapaan. Amen po ba? Samantalang ikaw ay mapayapa. Amen po ba? Ang kapayapaan ay madaling makita. Minsan meron na sunugan na squatter. Tinanong ng isang nag-interview, totoo po ito nangyari, I think Channel 7 pa. Matagal ng panahon to. Matagal ng taon nagdaan. Sabi nung interview doon sa bata, bakit hindi ka umiiyak? Sabi sa kanya, samantalang nasunugan kayo ng bahay. Sabi niya, bakit po ako iiyak? Nariyan naman po si mami, nariyan po si daddy, nasunog lang naman po ang aming kagamitan. Pero wala naman po nangyari sa magulang ko at sa akin. Could you imagine that? Amen po ba? Kapayapaan. Amen? Amen po ba? Ang kapayapaan ay nasa puso. Ang kapayapaan ay nagbubuhat sa Panginoon. Kahit magulo ang paligid mo, magiging mapayapa ka pa rin. Amen. Minsan nga, nung naroon ako sa loob, kasi nagturo din po ako ng Bible study sa Bureau of Correction, sa Maximum. Sabi ko nga doon sa isang tinuturoan ko, doon sa isang grupo, sabi ko, paano ka nagkakaroon ng kapayapaan dito sa Selda, dito sa Maximum? Maximum pa yun, matindi yun. Sabi, ano mo pastor, isa lang bagay. Kapag ako nauupo na at binubuksan ko ang aking Biblia, hindi inaalintana ko yung sigawan dito, habulan dyan. Ang lagi kong tinitingnan kasama ko ang Panginoon habang ako'y nagbabasa ng Bible. So, nararamdaman ko siya, mapayapa na ako. Amen po ba? Amen. Yung iba, pupunta pa ng Boracay, pupunta pa ng Hong Kong, pupunta pa ng Palawan, pupunta pa ng Madrid, pupunta pa ng iba't ibang lugar sa Amerika para lang makita at masupungan na maging mapayapa ang kanyang kalooban. Pero ang totoo, pagbalik mo rin sa bahay mo, hindi ka pa rin mapayapa. Are you there? Hindi mo matatagpuan ng kapayapaan sa lugar. Amen po ba? Matatagpuan mo yan kahit saan kang pumunta. Kahit magulo ang paligid mo, mapayapa ka pa rin. Kasi kapag sinasanay mo ang sarili mo, nakasama mo ang Panginoon, tunay na mapayapa ka. Amen po ba? Ang kapayapaan ay sumasayo. Ano sabi ng Panginoon? Peace to be with you. Amen po ba? Palakpakan ho natin ng Panginoon. Ang kapayapaan ay sumasayo. Amen po ba? Kaya po sabi ng Panginoon, ang kapayapaan ay sumayo. Sumainyo. Amen po ba? So peace ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Amen. So sabi po rito, napakahalaga na kung saan po, ano sabi mo sa Philippians 4 verse 7? And the peace of God, Philippians 4 verse 7, and the peace of God, which transcend all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen. Ang kapayapaan ng siyang maggugwardya sa iyo. Hallelujah! So sa mga katuwid, kapag naggwardya ang isang bantay, 24 hours. Sabi nga natin 24 hours. So sa mga katuwid, talagang gwardyado ka ng kapayapaang yan. Amen po ba? Amen. Kahit sa kang pumunta, naroon pa rin yung kapayapaan. Amen. 24 hours yan. Sabi nga, kailanman hindi ka magugulo sapagkat ang kapayapaan ay sumasayo, binibigay sa iyo ng Panginoon. Amen po ba?
Samantala yung iba, hindi payapa kapag walang pera. Di ba? Ang hirap maging payapa kung walang pera. Dapat meron. Di ba? Alam niyo, minsan ng Pasko, kadalasan, lalo na sa mundo, ang nakikita nila sa Pasko, pera. Totoo po yun. Kapag ka nasa mundo, ganun, di ba? Amen. Pero kapag ikaw ay believers na ng Panginoon, kahit wala, okay lang. Amen po ba? Amen, no? Pero kapag sa mundo, hindi. Amen. Ang Pasko sa kanila ay pera. Yun po ang mentalidad ng daigdig. About the love of money, ano po sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 10 about love of money, 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Amen po ba? Ikinang papahamak mo ang pera. Amen po ba? Amen. Ang pera ay hindi ka dapat maging utusan. Dapat utusan mo ang pera. Amen po ba? Napakahalaga po niyan. Marami na ang nalukso. Ang dangal, bumagsak ang dangal dahil sa pera. Amen po ba? Napakahalaga po. Ano po sabi sa Hebrews 13 verse 5? Look at that verse 13 verse 5. Hebrew 13 verse 5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Amen po ba? Amen. Praise God. Napakahalaga nung mapayapa ka sa buhay mo. Amen. Ano po sabi sa Ecclesiastes chapter 5 verse 10? Let us read. Ecclesiastes chapter 5 verse 10 sa LCD. Whoever loves money, Ecclesiastes 5 verse 10, whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is what? Meaningless. Amen. Ito po yung nangyayari hanggang ngayon. Meron na, naghahangad pa. Naghangad na nga, konti pa, sige pa. Hanggang sa siya, ayun, tuloy, nagkakaroon ng mga tinatawag na anomaly. Amen po ba? Alam niyo po ba ang unang corruption ay hindi ngayon lang. Ang unang corruption ay nangyari pa doon sa Garden of Eden. Do you believe in that? Amen po ba? Ano pong ginawa ng serpent? Hindi ba kanyang kinausap yung unang tao? Ang pinunta niya yung mahina, walang iba kundi si Eve. Hindi ba? Sabi diyan sa chapter 3 ng Genesis, nakalagay diyan. Hindi ba? Sabi doon, totoo nga bang sinabi? Dapat kainin nyo. Kainin mo. Kasi kapag mo kinain, para kang magiging Diyos ka rin, matalino ka. Hindi ba? Yun pong binanggit sa kanya. Actually, corruption na yun. So, corruption began from the beginning. At taglay-taglay yun hanggang ngayon. Hindi po ba? Kaya makita po natin yung corruption, hindi lang po ngayon. Simula pa noon, meron na. Amen. It began. Nagsimula noon pa man. Taglay-taglay na po yan hanggang ngayon. Kaya makita po natin, sabi nga, ano mang gawin, ikulong mo man yang mga anomalyang iyan, gumawa ng anomalyang iyan, wala pa rin mangyayari dyan. Kapag walang transformation, at yun lamang, walang iba kundi si Jesucristo. Di ba makapansin, ulit at ulit pa rin, yung iba nakulong na, pinalaya, sa halip na magbago, bagsak pa rin doon sa dati. Why? Reform lang walang transformation. Ang transformation doon mismo sa Espiritu. Dapat yun ay baguhin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Madaling mandaya kung tutusin. Amen po ba? Kahit ano pa mang gawin mo sa sarili mo, pero kung hindi na-transform ang buhay, wala at wala pa rin. Corrupt pa rin yan. Corrupt. Di ba? Kaya nakakalungkot po kung ating po titingnan. What God wants us, what? Sabi nga, yung tinatawag na walang hingabang iba, kundi pag-ibig at kapayapaan. Kumusta po tayo? Tayo ba'y nakakaranas ng kapayapaan? Amen po ba? Tayo ba'y payapa po rin sa kabila ng iba't ibang anomalya nangyayari sa ating pamahalaan? Amen po ba? Amen. Kayo po ba ay nasasaktan? Kayo po ba ay nagsasawa na? Kapag ay nagsasabi ng ano ba naman yan, wala nangyayari. Diyo ba? Actually, pareho lang po tayo. Pero ang ginagawa ko, lumuluhod na lang ako sa Panginoon. Sabi ko, ang Pilipinas kailanman hindi mawawaglit sa mata ng Diyos. Sapagkat ang Pilipinas ay nasa puso ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen.
And then Colossians chapter 3 verse 17. Ano po sabi diyan? Colossians chapter 3 verse 17. Amen. Let us read all together. Hallelujah. Thankfulness. Be thankful at all times. Amen. Amen po ba? Everything you do, be thankful. Ano man ang ating ginagawa, maging mapagpasalamat sa Panginoon. Praising God is giving thanks to His unfailing goodness to us. Amen po ba? Amen. Alam nyo, ang pagpapasalamat, minsan bihira na nating madala ito sa Lord. Ang sabi dito, in word or deed. Amen. Sa salita at sa gawa, covers everything a person says and does in their daily lives, dapat in word or in deed. Amen po ba? Word or in deed. Ito po yung tinatawag na relationship eh. Word and in deed. Amen. Ang Panginoon ay mayaman sa relasyon. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Mayaman ang Panginoon sa relasyon. Kaya dapat mayaman ka rin sa relasyon. Amen. Ang Lord na natin sa lupa, walang barricade eh. Wala siyang tinatawag na pader para ma-penetrate ang sino mang tao. Amen. Makasalanan man o hindi, kanyang inaabot. Amen po ba? At ito din inasahan sa atin ng Panginoon. In word or in deed, and what else? In the name of the Lord Jesus Christ. Meaning to act with Jesus' authority, reflecting His will, character, glory, honor, and purpose. Amen po ba? Magpasalamat sa Panginoon sa ating pagsasalita at sa ating ginagawa. At higit sa lahat, sa pangalan ng ating Diyos. Sa lahat ng ating ginagawa, tayo ba'y nagiging magpagpasalamat sa Panginoon? Amen po ba? Amen. Ang Kristiyano ay may tatak. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Ang isang MMDA na nanguhuli ng mga sasakyan sa Metro Manila, anong trabaho niya? Di ba maghuli kapag ikaw ay nagkamali sa batas? Amen po ba? Ang isang Kristiyano ganun din. Kapag mayroon kang kapwa-Kristiyano na nalilihis na lang ng das, dapat kinakausap mo. Dapat sinasabihan mo. Dapat kinukumusta mo. Dapat kinakaunsil mo. Napupunta na nga sa kasalanan, pinababayaan mo pa. Amen. Dapat ginagawa mo yun para sa pangalan ng Panginoon. Ang lahat nating ginagawa, may kinalaman ba sa Panginoon? Ang ating pagsasalita, ang ating paggawa, ang kinikilos natin sa ating buhay, buhat sa ating tahanan hanggang sa labas, may kinalaman ba ito sa Panginoon? O tinatago mo lang? Sabi nga, dapat may kinalaman sa pangalan ng Panginoon. Amen po ba? And number 3, giving thanks to God. Pagpapasalamat sa Diyos, the action is to be done with a heart of gratitude. Acknowledging the Lord's role into your life because God is the source of all things. Do you believe in that? Amen po ba? Amen. Be thankful to God each moment, every day of your life. What is the fruit? It is all about love, peace, and be thankful to God. Ang Kristiyano ay dapat punong-puno ng pagpapasalamat. Amen. Amen. Sa aking pagbawakas, mayroon pong kwento sa inyo. Amen. Minsan ang Panginoon ay nag-utos. Alam niyo ang Panginoon, 3 lamang ang ibinibigay sa atin eh. 3 bagay lang na dapat maging alisto lagi tayo. Unang-una, teaching. Pangalawa, command. Pangatlo, warning. Ulitin ko po, how the Lord deal His people through these 3 things. Teaching, command, warning. Ang teaching kadalasan natatanggap natin. Amen. Pero kapag sinabing command, lagi tayong maging alisto. And warning, minsanan lang, pero dapat maging tayo, magpasubmit. Ang sabi ng Panginoon sa langit, inutusan yung 2 kerubin. Ang sabi niya sa 2 kerubin, bumaba kayo sa lupa, magdala kayo ng buslo. Alam niyo yung buslo? Basket. Ang sabi niya doon sa isang kerubin, ikaw, dalin mo yung isang buslo, malaking buslo. Kerubin 1.
Kerubinto, ikaw naman, kerubinto. Dalhin mo yung isang buslong malaki. Pareho kayong buslo, pareho ng sukat. Bumaba kayo sa lupa. At ngayon, mangalap kayo lahat ng mga prayers doon sa lupa. Ikaw, Kerubin 1, ang ipangalap mo, ipunin mo, yung panalangin na punong-puno ng kahilingan. At ikaw naman, Kerubin 2, ang kunin mo, yung mga panalangin na punong-puno ng pagpapasalamat. Inutusan yung dalawang kerubin mula langit bumaba sa lupa. Hinintay ng Panginoon sa langit ang kanilang pagdating. Medyo matagal. Pero sa kanilang pagbabalik sa langit, yung mismong kerubin na kung saan may dalang basket ng pagpapasalamat ay madaling nakarating sa langit. Yung kerubin 2, yung kerubin 1 na kung saan may dalang mga prayer request, prayer supplication, hindi halos madala ang buslo na punong-puno ng kahilingan. Halos bumabagsak lahat yung sulat habang papunta sa langit. At pagdating doon sa harap ng Diyos, inilatag ang dalawang buslo. Yung basket. Nakita ng Panginoon na yung unang basket ay punong-puno sa kerubin 1. Punong-puno ng mga kahilingan. Napakaraming kahilingan. Halos milyon o higit pa. Hindi mabilang bilyon ng kahilingan ng mga tao sa lupa. And yet, nung tinang naman niya yung kabilang buslo ng kerubin 2, ang laman ng buslo ng kerubin 2, 3 hanggang 5 sobre ng pagpapasalamat. At ang Panginoon ay nalungkot. Ang nagbibigay pala ng pagpapasalamat sa Kanya ay bilang mo lang sa daliri. Pero pagdating sa panalangin na punong-puno ng kahilingan, request, supplication, ay napakarami. Amen. Alam niyo, minsan ganun din tayo. Hindi po ba? Sa ating pagdulog sa Panginoon, punong-puno tayo ng mga prayer requests. Prayer supplication. Pero ang pagpapasalamat, kung magustuhan lang, ang hinahanap sa atin ng Panginoon, ang pusong mapagpasalamat. Amen po ba? Na minsan bihira na ngayon, kasi lalo na ng ating bansa, lubog na sa anomalya. Ang hirap magpasalamat sa Panginoon. Pero I tell you this, as Christian, as a child of God, you need to give thanks to the Lord because you, yourself, your body is the temple of the Holy Spirit and you should give thanks to the Lord every day of your life. Nais ko po sanang anyayahan ng iba na narito ngayon sa isang panalangin at nais ko pong yumuko kayo sa pananalangin. I would like to invite you to come in prayer. You might as well to rise up, tumindig po tayo at nais ko pong manalangin para sa inyo. At sa aking pananalangin ito ay marahil bago ka pa ng kapatid na narito sa church na ito na anyayahan, nais kong pangunahan ka sa prayer. At sabihin mo habang ako'y nananalangin, ang ipapanalangin ng pastor na yan ay nais ko ring ipanalangin ngayon. So maaaring sumabay ka sa panalangin ito at sabihin mo sa iyong puso ang salitang ito. Panginoong Jesus, ako ay lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Panginoon, kinikilala ko po na ikaw ay napako, namatay sa krus ng Kalbaryo. Nabuhay na maguli. Panginoon, ay yung pagpapako sa krus at kamatayan sa krus ay binigyan mo ko ng kaligtasan. At ang iyong muling pagkabuhay ay nagkaroon ako ng bagong buhay. Panginoon, salamat po. Sa mga sandaling ito, ayaw ko na po ng liku-likong buhay. Ayaw ko na po ng buhay na nagbabalat kayo. Ayaw ko na po ng buhay na punong-puno ng utang. Ayaw ko na po ng buhay na nagmamaskara. Ayaw ko na po ng buhay na nagbabaka sakali lagi. Ayaw ko na po ng buhay na marumi. Ayaw ko na po ng buhay na basura. Ayaw ko na po ng buhay na kung saan, Panginoon, ay nangingilag ako sa lahat ng tao na lalapit sa akin. Ayaw ko na po ng buhay na nagmamalaki ako.
Ayaw ko na po ng buhay na nagmamataas ako. Panginoon, ang lahat ng ito ay sinusuko ko po sa iyo. Ang mga kasalanan ko po ay sinusuko ko sa iyo sa mga sandaling ito. Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Inanyayahan kita na pumasok sa aking puso. Panginoon, tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang sarili kong Panginoon ng aking buhay, tagapagligtas at manggagamot ng buhay kong ito. Panginoong Hesus, ikaw na nga po ang manguna sa buhay ko sa mga sandaling ito. Banal na Espiritu, manahan ka sa akin. Ikaw na po ang gumawa sa buhay kong ito. Bigyan mo ng kaliwanagan ang aking buhay simula ngayon. Patuloy mo kong iadya, Ama, sa anumang pagsubok na mararanasan ko. Bigyan mo ako ng enlightenment. Bigyan mo po ako ng kaliwanagan, Panginoon, na sa aking pag-aaral na yung mga salita ay lubos ko itong matututunan. At sa aking pakikipag-ugnay sa iyo, Panginoon, sa larangan ng panalangin, ay lalo akong masasabik upang makipag-usap sa iyo. At higit sa lahat, Panginoon, sa church na aking pinupuntahan o sa church na pupuntahan ko pa lang, Panginoon, nais ko pong maging kabilang ako dyan na kung saan ang tinataas ang iyong dakilang pangalang lamang at wala ng iba, Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Ito po ang aking pagsamo at panalangin sa pangalan po ni Hesus. Kapatid, kung ito ay sinabi mo ngayon, pinanalangin mo ngayon, ako'y nakatitiyak na ikapiling na kabilang ka na sa pamilya ng Diyos. Muli, palapakan natin ang Panginoon at pasalamatan po natin. Mabuhay ang Panginoon at higit sa lahat, patuloy tayong kasihan ng Banal na Espiritu. God bless you. And to God be the glory. You're invited. Every Sunday is an opportunity to encounter God's presence. Join us for worship, the Word, and fellowship. That's 10 a.m. here in our sanctuary. Don't forget to bring your family or friends. Let's gather every Mondays, Wednesdays, and Fridays and pray together. You can join via Zoom every 5 a.m. You can reach out to Brother Nemar or Sister Bing for your prayer requests. We strongly believe that God hears our prayers, and we also gather together as a whole congregation every first Friday of every month to pray for our church, nation, and the like. That's 8 to 9 p.m. here in our sanctuary. Want to be part of a circle who will pray for you as you do life together? Be part of an accountability group today. A safe space to share, learn, and strengthen your walk with God. Feel free to reach out to Kuya Jong and Gladys if you are interested.